Sa ngayon, itong San Miguel Beer ay tinitignan yung posibilidad na kumuha ng bagong import. First game pa lamang yun ni Ivan Aska. Pero dahil masama yung pagkatalo at ayaw ng SMB na mabaon dun sa ilalim, lalo na mahigpit ang kompetisyon sa Commissioner's Cup, huwag na tayong magtaka kung palitan nila ito agad. At ang isa doon sa tinitignan, sa tingin ko na pwede nilang kunin, ay ito si Chris Macaulay. Ito si Makoto, alam natin may kontrata yan ngayon, pero mukhang pwede yung i-buyout ng SMB kung determinado talaga sila na makagawa ng paraan para mabago yung tinatawag nilang fortunes dito sa Commissioner's Cup. Oo, sabihin natin na ito ay first game pa lamang. Pero kung ganyan ang naging performance nila sa NLEX, ano pa kaya kapag nakaharap nila yung malalakas talaga, yung mga tinatawag na powerhouse katulad nitong Ginebra, itong Meralco, ang lakas ng import ngayon, ang Magnolia, ang TNT, nandyan si Ronde, Hollis Jefferson. So, ibig sabihin, kinakailangan ng SMB mag-adjust na. At ang isa sa nakikita, sabi nga ng mga fans, dapat matagal nang kinuha talaga na ito si Chris Macolo dahil ito isang napakahusay na import at nagbigay nga ng kampyonato sa kanila dito mismo sa konferensyang ito ng Commissioner's Cup. So, tignan natin kung makukuha ng SMB ito si Macolo. Ang problema kasi, kapag kumuhang SMB nung bagong import na naman na never pang naglaro dito sa BBA, ganyan ulit ang mangyayari katulad nung kay Aska. Kinakailangan ng oras at panahon para mag-adjust dun sa laro dito sa PBA, sa tawag ng mga referee, at syempre, dun sa sistema na pinapairal ni Coach George Gallant. Pero, kung ang kukunin mong coach ay yung pamilyar na sa sistema ng PBA at lalo na sa SMB katulad ni Macolo, magiging madali yung adjustment dyan sa paglalaro nito. Itong si Arvin Tolentino ay itinanghal bilang Player of the Week ng PBA at ito ngayon ay nag-average ng 25 points para dito sa Northport Batangier at nakagawa ng career high na 35 points sa kanyang huling laro. Kaya hindi na nakapagtataka na ang player na nabanggit ay nasa radar na nito si Alfrancis Chua. At ang isa doon sa pwede niyang puntahan ay yung dati niyang team na pinaglaruan, ang Barangay Ginebra. Hindi naman masama loob ni Arvin nung na-trade siya. Nakita nga natin gustong-gusto niya nung kinuha siya ni Coach Tim Cone dito sa Asian Games. At sa ngayon, hindi na rin nakagugulat kung ito si Arvin Tolentino ay ibalik dito sa Ginebra. Pero syempre, tataas na ang trade value nito dahil sobrang ganda ng pinapakita. Kaya sa ngayon, sino kaya ang pwedeng ibigay ng Ginebra dito sa Northport? Ang ayon dito sa mga observers, ang isang pwedeng ibigay ng Ginebra ay itong si Jeremiah Gray. Ito si Jeremiah Gray, napakataas din ang potential nito. At kung ibibigay nila si Jeremiah Gray, magiging okay rin naman dahil lalabas din yung laro nito sa Northport. Siyempre dahil injured ngayon si Gray, kinakailangan siguro dagdagan pa ng isang bench player ng Ginebra o kaya isang draft pick para naman maging balanse. Baka isama nila for example ito si Bon Pesumal o di kaya si Jared Dillinger o yung first round pick ng Ginebra. Ang importante dito, kung makukuha ng Ginebra itong si Arvin Tolentino, magkakaroon sila ng isa pang power forward na pwedeng humalili kay Jamie Malonzo o di kaya naman pwedeng small forward itong si Arvin Tolentino kapag Philippine Cup. So dadami yung options ni Coach Tim Cone. Kung meron kang isipin mo kung ang frontline mo, kung meron kang Stan Hardinger, Malonzo at Tolentino at pagkatapos sa backcourt mo meron kang Scottie Thompson at Maverick Ahanmisi. So very solid ang magiging lineup ng Barangay Ginebra pag nagkataon. Ang TNT ngayon ay ayon dito sa report mukhang handa na raw ulit makipag-usap dito kay Mikey Williams. Ayon dito sa mga lumalabas na reports ngayon mula sa mga insiders, nung nag-take over daw itong si Coach Chot Reyes dun sa negotiations, mukhang handa na raw bumalik dito sa pag-uusap o discussions itong kampo ni Mikey. Medyo tumahimik yung sitwasyon dahil ang balita nga noon pinadalahan ng termination of contract itong si Mikey Williams. Pero mukhang gustong kausapin ni Coach Chot Reyes itong management ng TNT para bigyan pa ng isang pagkakataon si Mikey at susubukan daw nila na mag-usap ulit. Siyempre, ang pinagtatalunan dito ay yung salary at tignan na lang natin kung magkakaroon nga sila ng agreement kasi ang titignan dito ay kung magkano ang i-offer ditong TNT at kung magkano naman ang hihilingin ni Mikey.
Siyempre magkakaroon ng matinding negotiations dyan. Natatandaan ninyo, itong kay Maverick ang Hanmisi, ang tagal nung usapan bago nakapili ng team. At itong kay Mikey, malamang ganyan din. Pero para sa TNT, ang importante dito, at least magkaroon ng chance na bumalik si Mikey. At kung bumalik man si Mikey, kailangan doon sa kontrata na pipirmahan niya ay meron tong stipulation na hindi siya pwedeng mag-negotiate tuwing konferensya, tuwing pagkatapos ng every conference dahil nahihirapan ng TNT. Kung bumalik itong si Mikey Williams, at least magkakaroon ng chance ng TNT na lumaban dahil at least alam natin wala pa si Pugoy at si Eram. Pero kung nandyan na si Mikey, magkakaroon na ng katulong ito si Jason Castro pagdating sa scoring, pati na si Ronde Hollis Jefferson. So abangan natin kung ano magiging resulta nito. Pero kung ikaw fan ng TNT, magiging maganda na yung posibilidad. At least magkakaroon ka ng chance na yung high scoring guard ay baka bumalik na at maglaro na sa Commissioner's Cup. Itong Magnolia Chicken Templado sa hindi nagpapakumpiyansa kahit maganda ang naging simula nila. Sa ngayon, alam natin na ang ganda of course ng simula ng Magnolia at yung kanilang import parang fit na fit dito sa kanilang lineup. At pwede rin nating masabi na itong Magnolia ay isa doon sa makinukonsidera na favorites. Pero ganun pa man, sinabi ni Coach Chito Victolero na hindi sila nagpapakumpiyansa kahit ganyang pang sitwasyon. Dahil alam naman natin na nangyari dito sa Magnolia usually. Pero sinasabi ngayon dito si Coach Chito Victolero na gagawin nila ang lahat para masiguro na maging consistent yung kanilang performance. Dahil alam natin yan na nagiging problema dito sa Magnolia, malakas sa umpisa, pero sa mga susunod na laro ay nahihirapan. Kaya mukhang ngayon ang gagawin daw ng Magnolia, ang magiging focus nila ay doon sa tinatawag na consistency. Dahil yan naman talaga ang kinakailangan ng isang PBA team para magkampiyon. Kaya sa ngayon titignan natin kung ano ang gagawin ditong Magnolia Chicken Templados para lalong mapalakas yung kanilang lineup. Dahil syempre, kung ikaw ang itong si Coach Chito Victolero, alam mo naman yung ibang teams nagpapalakas din dyan. Kaya hindi natin sinasabi na gagawa ng trades itong Magnolia, pero po pwede yan. Pero sa ngayon, ang tinitignan nila ay kung paano i-adjust yung rotation para lalo pang mapaganda yung kanilang performance. At syempre, ang talagang magiging sabihin na natin, barometer nitong Magnolia kapag nakaharap na nila itong San Miguel, Ginebra, itong Meralco na ang lakas ngayon. Kaya makikita rin natin dito kung ano talaga ang kaya nilang gawin. So abangan natin kung ano magiging susunod na performance ng Magnolia to sa mga remaining games nila. At syempre, kapag nakapasok sa playoffs yan, lalong magmamasdan at magmamasid yung mga fans pati na mga insiders sa magiging laro ng Hotshot. Shout out kay Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina family, Jordan at John Reddy Malanta at Sid Maria, Jonel Alagon at Cirino Valles family, Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, Kagawat Katsakino Dukusin, Jordan at John Reddy Malanta at Sid Maria, Rico Olarte, Ronald Berbosidad, Joseph Pineda, Dionisio Mercado, OG, Len Gio at Gia Santillana at Tagle family, Edwin Carmona Jr., Judy, Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, Ireneo Salangsang, Enju, Dexter Domer, Jason Mendoza, Donel Santiago, John Mark Cantos, JJ Sibum, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, Duel Corpus, Princess Yumi Corpus at Girly Baduria. Pinabati din natin si Edia Garcia, Jonald Malyari, RG Bueno at Dalina family at ang iba pa nating mga taga-subaybay.